mabigat ang kaso nito. It goes into the very character of the person presented to be an expert witness. Na gustong palusutin na siya ay eksperto at yung kanyang testimonya kahapon ay nagkabutas-butas na. Wasak ang prosecution sa sarili nilang opensa. Yan ang naganap sa unang linggo ng pagdinig dito sa huwad na impeachment case laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Malinaw dyan. No person shall be penalized, convicted, or be held liable on the basis of the guesses, speculation, or split, guesses at speculation ng mga tao na nagpapalaganap ng mga testimonyang wala namang basihan. Yan yung nasaksihan ng sambayan ng Pilipino. Incidentally, I would just like to show you itong si dating Supreme Court Justice Noel Tiham. Ito dapat yung mga ginagawang Presidential Legal Counsel. Hindi ng kasalukuyang Pangulo, hindi ni Bongbong Marcos, ayaw niya yung mga ganito eh. Yung mga tao magsasabi sa iyo ng totoo at hindi ito employment driven. Ito yung mga dapat ibinabalik at ginagawang aktibo muli sa pamahalaan. Halimbawa, magiging Pangulo si Inday Sara Duterte. Ito yung mga kalidad na pwedeng gawing Presidential Legal Counsel. Pakita ko lamang ang kanyang sinabi. Kikita niyo ba? Tatama sa ilaw eh. Yan. Paki-screenshot niyo na lang. Yan po si dating si retired Justice Noel Tiham ng Korte Suprema. Ang sinabi niya, regardless of the outcome of the impeachment trial, there are no winners. Agree? Ang pinakatalunan daw dito ay ang ating bansa sapagkat ito ay paglustay ng ating kakarampot na resources at oras ng pamahalaan. Tatalakayin natin niya bakit siya tama dyan. Sabi niya, the impeachment trial is full of fabulation, fabrication, and misallocation of resources. Malinaw yan. It is an exercise in futility that will neither contribute to our economic growth or the restoration of good governance. This impeachment is a deceptive pursuit of politicians to camouflage their incompetence, abuse of power, and bad governance, which explains why our country is not moving forward and has not moved forward from June 30, 2022 up to the present. Sabi pa niya, in the final analysis, the impeachment trial of VP Duterte is a pretentious, if not a grandiose facade of nothingness. Wala itong impeachment trial na ito. Babalik tayo sa totoong issue. Yan yung kurakot at korupsyon, yan yung flood control corruption, yan yung ghost flood control projects mula Ilocos Norte hanggang Mindanao. Yung mga nakinabang dyan, yung pagnanakaw ng pondo, yung mga proyektong nauwi na ghost flood control projects, yung mga substandard ghost flood control projects. Yan ang tunay na issue. Yan ang dapat nating huwag kalilimutan. And itong si Kalilong, nahaharap sa kaso, ang daming aligasyon dito. Meron din siyang violation ng Article 130 of the Revised Penal Code. Anong kaso yan? Searching domicile without witness, bawal ho yun. Kasi pag may nagpunta sa inyong tahanan, pulis, kinakailangan yan bago nyo papasukin upang gampanan yung pagsisearch ng inyong tahanan or premises, merong testigo. Kinakailangan yung barangay captain, yung barangay kagawad, kung pwedeng may pari dyan sa tabi ng bahay nyo, may simbahan, pakiusapan yung pari. Kinakailangan mayroong testigo bukod doon sa magpapatupad ng search warrant. Bakit? Upang maiwasan yung pag-aabuso. Upang maiwasan yung paglabag doon sa linalaman ng search warrant, sapagkat yung search warrant, malinaw doon, tukoy dapat doon. Ano lang bahagi ng inyong pamamahay ang dapat nilang halugugin? Ano lang ang kanilang hahanapin o hinahanap? Hindi pwedeng open search warrant yan. Malinaw dapat sa search warrant, tukoy dapat yung lugar sa inyong opisina, sa inyong warehouse, sa inyong pamamahay, kung saan man kayo, kung ano lang ang kanilang hahalugugin at ano ba ang kanilang hahanapin. Kaya importante na may testigo dyan. So itong si Agent John Mark S. Kalilong, yung nagpanggap na expert, ay nahaharap sa patong-patong na kaso, pati Article 171
falsification by public officer, employee, or notary, or ecclesiastic minister. Violation of Article 183, perjury. Ito mabigat. Violation of Article 294, paragraph 5, robbery, extortion, no? And Article 308, theft. Theft, pagnanakaw. Ito po'y lahat nasa ilalim ng ating revised penal code at Section 4 of Republic Act number 7438. Para lang alam ninyo, yung pagkatao nitong nagpapanggap, nagkaroon ng 2 linggo. 2 linggo na seminar o 2 linggong pag-aaral, ni baka nga hindi 8 hours a day yung 2 linggong yun eh. Pinapalusot na siya ay isang eksperto. Nandito yung kanyang kaso. Final ito February 27, 2026. May file ito February 27, 2026 at 3 p.m. 3:52 p.m. No, malinaw 'yan. Na-receive ito sa Office of the Ombudsman Assistance Center sa Pasay base sa impormasyon na ipinarating sa atin, ano? Baka alam niyo na rin 'to, pero para malinaw. Sino ba yung star witness ng prosecution na kanilang iniharap sa impeachment court? It's a total waste of time. Presenting him to be an expert na hindi naman pala. Habang nagaganap itong impeachment, para alam ninyo, ayon sa Philippine Statistics Authority, higit tumaas sa 4.8%. 4.8% ang mga walang trabaho na Pilipino. Habang nagaganap itong impeachment trial, 4.8% ng Pilipino ang walang trabaho. Higit na tumaas. Sa bilang pa, yung 4.8% katumbas yan ng 2.5 million Filipinos na walang trabaho. So yan po yung ating naging live ngayong araw. Sana ho'y nagabayan ko kayo at maging mas mapagmasid kayo na huwag tayong padadala. Ang real issue, babalik ko sa inyo, corruption, inflation, kurakot, korupsyon, pandarambong. Yan ang totoong issue. Inaantay natin sana noon na mabuksan muli ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee diyan sa flood control corruption, diyan sa ghost flood control projects at substandard ghost flood control projects. Subalit na unsyami, nakakulong na ngayon si Senador Dante Marcoleta na dating naging chairman ng Blue Ribbon, ibinalik bilang sub-chairman ng subcommittee at ngayon nga ay kinasuhan ng plunder kahit wala namang plunder. Ano? So ito po yung ating talakayan ngayong araw, July 9, 2026. Ngayon po 11. Ng ulan at mga pagbahang naranasan sa maraming lugar, sa mga probinsya. Eh, di ba, kahapon, pinakita natin sa Metro Manila, konting ulan lang, baha na eh. Binaha agad, Pero dito sa minonitor natin ng mga baha kahapon, eto, tingnan natin ha. Ang isa sa nakita po namin na pinakamatinding binaha ay yung sa Bukidnon. Ken. Ayun, may nasira pa dyan. Eto, Epekto ba ng bagyo yan o hindi iba ata ito? Habagat ata ito eh. oo, hindi yan yung ulang galing sa bagyo. Pero yan yung ulan na hinahatak ng bagyo. Nako. Tingnan mo, nagkaroon ng ano dito. Nakakatakot ang alon, ano? Rumagasa daw ang tubig, umapaw ang mga ilog, at spillway nagpalubog sa mga low-lying community. Ilog ba ito? Parang ano yun? Hindi ba? Ano yan? Umapaw na yan. Oo, umapaw na to. bahay na yan. Oo. Wow. Nakapagtala rin ng landslide sa barangay Miglamin. May namatay pa. Isang lalaki, inaano daw ho ng baha. Nakakatakot Di ba? Pakalakas Grabe. Bukidnon. Ito Wala po bang ay- ano dyan? Flood control? Lugar ni Mig Zubiri. Ayun nga, si Senador Mix. Anong nangyari sa probinsya natin? Bagay sabihin, hindi. Matagal wala tayong magagawa dyan kasi talaga malakas na ulan. Naku Ako po. na sumagot para sa kanya. Sarangani, ito yung landslide Ito yun Landslide Ay ba yung Miglamin? Miglamin, Malaybalay City. Oo, yan, nag-landslide. Matindi ho kasi yung... Ay, wala kasing rock netting. Ano? Di gaya ron sa Benguet, sa Mountain Province, Maraming rock netting. eh. Kailangan dyan, Senator Mig, rock netting. Pakabit po kayo. Tapos may imbestigahan nyo. Simula pa lang yan, ha? Sa Sarangani Province naman, Sarangani naman tayo. ayan Alam mo ba kung nasa ng ilog?
Alin ba? Parang may tubig. Oo nga. Parang ba't nagja-jogging pa yung mama? Oo. Oo, tinan mo, ilog. Yung kabila karsada. Parang may tubig. Bali, yung tubig na nagmula sa mga bundok, hindi na dumidiretso sa ilog. Doon na sa kalsada mismo Ayun nagbaba. nga, hindi nga maganda yung pagkakagawa. Ha? Yan daw ho ay sa bayan ng Maitom, Sarangani Province. Maitom? Oo. Oo. Punta naman tayo, Sultan Kudarat. Ayan, oo. Ayan, pinalikas ng mga residente sa Barangay Kolong-Kolong at Barangay Kulobe. Palimbang, Sultan Kudarat. May flash flood din po, mga kababayan. Wow. Ayan, ang lakas. ng Habagat tubig. din ito, ha? Localized thunderstorms. Matindi po yan. Hindi pa ho ito, bagyo. Oo. At yung bagyo po ay paangat pa lang. Ang sabi nila habang umaakyat yung bagyo, umaakyat din ito. Ito di ba, Mindanao to? Oo, oo. So ang susunod nito, Visayas area at na. Luzon na. Oo. Metro Manila pa. Ayun, magtuloy ba yun? Coast Guard ba yan? Buti na lamang, may mga tao mabilis. Yan na. Plus flood. Responde. Maguindanao del Sur, alam mo ba kung gaano ka taas ang tubig? Oo. Abot dibdib. Abot dibdib. Iyan po ay sa Barangay Tambunan, Talayan, Maguindanao del Sur. Oo. Wala daw, sunod-sunod daw yung ulan. Ayaw huminto may parang... Ano yun? Oo. Quarry ba yun? Tingnan mo, kawawa naman yung mga nandyan. Hindi sabi, normal lang yan. Talaga daw nag-uulan talaga sa Pilipinas, taon-taon naman daw nangyayari yan. Taste na natin yan. Pero alam mo, malaking bagay din tong nangyayaring to. Alam mo ba na ilang araw mula ngayon ay may nakausap tayong ilang mga kaibigan Oo. na talagang ang bibilis kumilos ngayon ng mga kongresista. Paano mabilis kumilos? Talagang ginagawa nila ng paraan yung mga alam nilang babahaing lugar dahil napag-usapan nga naman nila na lalo na yung mga involved sa flood control. Ano ba ito? Quarry ba yan o hindi? Ay, mukhang minahan yan. Minahan pa ito? yan, oo. Talayan, Maguindanao del Sur eh. Oo, mukhang minahan yun na sa ilog, quarry. No? So, nag-uusap na sila na, galo na tayo, babanatan na naman tayo. Ayan na. Kasi kapag hindi nila na mapigil yung ulan, no? Pagka bulubog to lugar natin, Pagkalubog. mayayari pa yung maalalim ganun pa agad control. Kaysa noon na, alam mo, na ginagawa ng paraan kung paano bibigyan ng relief, paano pa kainin yung mga taong naging biktima ng baha. Ngayon, hindi. Ang mangyari, paano mo isipin na, paano mo pipigilan yung banat sa'yo na dahil sa'yo, kaya kami nagbaha. Pag-iisipan ka, Oo. nasaan na yung flood control mo dito, Congressman? Hindi Diba? naman may kakaila. Kasi po, nakalista ang mga flood control Yun, oo. Yun. May listahan, di ba? Identified eh. Pero Identified. masakit yung mga hindi naman nabigyan. Ay, Meron hindi namang ilan-ilan na hindi Ayan nabigyan. nga. Yun na nga. Yung hindi nabigyan, ang masakit, yung congressman na pangalan ngayon, lagi nang may nakadikit ang pangalan na flood control. Oo. Di ba? Dati Kong, ngayon nga Kong FC. Flood control na nakalagay. Flood control na ba? Oo. Hindi, ba't ganun na yung ganun na yung treatment ng tao, Yun ng ang pagtingin, totoo. no? Well, in fact, that's unfair to those, congressmen who are... Lalo yung mga bago ngayon, no? Yes, Yung mga bago, yes. sa this year lang, Oo, na- yung mga last talagang elections lang. may pagmamahal, Oo. may idealismo na tinatawag para sa kanilang trabaho bilang mambabatas. Pero, alam mo, yan na talagang sinasabi natin na kapag buhay na talaga ng kababayan mo ang nadadamay o nakikitil, talaga nga namang kahit sinong Poncio Pilato pa yan, talagang totoo. ituturo mo, yan ang may dahilan. Di ba? Ang tawag ganun flood control fever, no? Oo. Yung tao ngayon, kapag ang lagi sino congressman dyan? Sino may flood control ba rito? Oo, Ganun lagi kagad ang tanong. Kasi pilit nilang pinalili mo sa taong bayan kung usapin ng flood control. Kapag bumubuso man ng ulan, gaya nito, naalala ng tao eh. Yung flood control, laging bumabaha eh. Di ba? Kaya malaking impact yan. Kaya nga sabi natin kanina, Jen, ito ay Mindanao pa lang ito, ha? Oo. Bukas, medyo aakyat-akyat yan. So, asahan natin, Visayas and Southern Tagalog Region, Metro Manila. Oo. Hanggang linggo daw ito eh. Walang pati dito na ulan. Aba. So, iba-iba lang ng location. Ang problema, kung yung binabaha na ngayon, tapos kinabukasan ay inuulan pa rin. Hindi kasi ito, kaya sila humihinto, kaya bumababa ang tubig, huminto yung ulan eh. Wala bang magagawa ang mga dyan, taga-whitewash na mapigil ito, Nason, Kuya Benny? Ibara sila sa kanal. Kasi kung magagawa lang nila, napigilan ito, Alam mo, gagawin talaga nila eh. pero doon sa mga nag-iisip na para bang, alam mo, kasi since hindi naman engineer, Oo. merong ilang engineer na congressman, pero hindi naman sila engineer. Pero sa pag-iisip nila, hindi, aksyon na natin yan. Para bang pwede mong lagyan lang ng bakod.
Yun na nga. Lagyan ng harang para hindi na dumaan yung tubig baha. Parang ganun kadali, Yun yung ganun na yung pag-iisip nila para lang talagang maremedyohan. Oho. No? Pero again, dapat nung tag-araw pa lamang kaya napag-isip-isip nyo na mag-umpisa tayo roon sa pinanggalingan yan. So ano yung pinanggalingan? Yung kalikasan. Hindi, Yung mga problema- puno, yung problema- pagsira ng kalikasan. Kuya Benny, nagastos na yung pera eh. Hindi nga. Nagastos na yung pera. Oo. Pagkarating sa flood control. Oo. Eh, paano mo masusolusyonan? Huwag na natin isipin, huwag na tayo, let's move on. In a sense na, move on tayo, iligtas natin yung taong bayan. Hindi yung mag-move on tayo, nakalimutan natin yung nakalipas na problema. No? Oo. Nandun yun eh. Kailangan nating imbestigahan, kasuhan kung sino kakasuhan, makulong kung sino makukulong, parusahan ng sino dapat maparusahan. Pero yung sinasabi natin yun, paano natin masusolusyonan ito para sa kinabukasan? Yun. So, ang solusyon dito, balik tayo sa basic. Ano ba yung basic? Yung kabundukan natin, kinalbon nyo. Oo. Pinagpaputol nyo yung puno. Yung ating mga lagusan ng tubig, pinuno nyo ng basura. Oo. Yung mga ilog natin, sa halip na tanggalan nyo ng silt na tinatawag. yung burak, oo. Ang ginawa nyo, kinuha rin nyo yung gilid. Oo. Di, anong mangyayari dyan? Sasabog at sasabog talaga yan. Totoo. E di tao ang maapektuhan yan. Yun yung sinasabi natin na mag-move on tayo in a sense na magligtas na tayo ng buhay ng kapwa Pilipino. Dagdag pa natin ang problema. Oo, ano ba yan? Yung mga may flood control project, kinuha ang pondo. Di ba? Tapos yung nag-imbestiga, ikinulong. Ayan o, pinakamalaking problema niyan. Hindi talaga tayo matatapos. Kaya dahil ho dyan, pati Vulcan ay nagalit na, Jen.